Good day, homemakers! Now, we're going to make soap sa episode na to, and this is the simplest homemade or DIY na soap na magagawa natin sa buong buhay natin. Because actually, very simple lang. We're just going to melt and pour, and that's what this is called. Itong ginagamit natin ngayon is an opaque or white na melt and pour. I'm just cutting it to pieces. Lagay natin sa microwave. Yun lang kailangan natin. So, habang natutunaw yung ating melt and pour, may kukunin lang akong scent natin gagamitin. Kaya, maganda rin itong ginagawa natin yung sarili nating sabon kasi pwede tayong mamili kung anong gusto nating scent. So, marami akong makikita nyo, marami akong collection ng scent dyan. Medyo, marami din akong pinagagamitin yan kasi marami akong iba-ibang klaseng soap din na ginagawa. So, ito yung simplest gusto ko lang i-share sa inyo. Pero, good for the skin pa rin to. Kasi, so, vanilla ang gagamitin natin ito na scent. So, good for the skin pa rin to. Kasi ito yung tinatawag na glycerin. So, kung papansin nyo, masyado kong nainitan yung batch na yan. So, in-adjust ko yung temperature ng microwave for mamaya na pag nag-init ako. Kaya, opaque yung ginamit natin kasi gustong kulayan ng yellow or red dahil gagawa tayo ng embedded na design like mga stars tsaka mga hearts. So, tutuloy ko lang, no. Very good for the skin pa rin to. This is glycerin na soap. And what it does is nag-a-attract siya ng moisture from the air. So, ganun yung ginagawa ng soap na to. Nagdagdag ulit ako kasi nakita ko parang mainit pa naman yung soap. So, nagdagdag na ako ng konting blocks. Matutunaw na rin yan dahil sa init ng melted natin na melt and pour. And yan, hinahalo lang natin para mag-melt lang siya. And once na mag-melt lang siya, napakadali lang, ipo-pour lang natin sa mga molds. So, yung reason kung bakit ako yung gumagawa ng soap men sa bahay is mas madali lang siya gawin, masaya lang gawin, and makakapamili ka ng scent na gusto mo. Hindi yung mga usual na scent ng sabon, yung parang pag nag-shower ka, alam na, uy, nag-palmolive yan, uy, nag-safeguard yan, uy, nag-ganyan yan. So, pwede mong ilagay dito scent lavender, kahit na anong gusto mong scent. So, dito sa mga embedded na soap design, hindi muna ako gumamit ng scent. Kasi, ano lang naman siya, dekorasyon lang naman dun sa loob. And, so yung gagamitan natin ng scent mamaya is yung sa labas. And, mamaya makikita nyo kung paano din gagawin yun. Madaling lang. Take note lang din sa mga scents, notorious yung ibang mga essential oils na ginagamit natin dito eh. Yung ibang essential oils na nagko-color, nag-iiba yung kulay niya as they dry. Lahat ng scent na may vanillin, yung tinatawag nila like vanilla, yung scent na coffee, yung scent na chocolate, yan yung mga may tendency na mag-color brown in the future. So, i-take note nyo lang yun kapag gumagawa kayo ng mga design. Itong paggawa din pala na itong soap na ganitong style, ay pwede nyo rin gawing business. Kung wari, merong mga customized na donut soap, merong mga molds, silicone molds na donut shape, yung mga ganun. So, nagkakat pa ako ng additional pieces kasi gagawa ko naman ng red naman para sa heart naman na design. So, yan. And hindi ko na binago yung picture na ginamit ko dito dahil dark naman yung kulay ng red eh. Kaya, yan, katulad yan, matatalo niya yung pagka-yellow ng original na kulay na nakalagay dyan sa picture na yan. And dahil glycerin soap tong ginagamit natin, na nag-a-attract ng moisture mula sa air, pag hindi natin ginagamit yung ating glycerin na soap, i-balutin natin na as much as possible, kahit na hindi masyadong airtight. Maganda kung airtight, pero in a way na hindi makakapasok yung moisture. Okay, so ito na, gagamitin ko na yung transparent na melt and pour din. So, dadamihan ko yung pag-cut niyan
So, pag tumigas yan, makikita natin yung embedded natin na design sa loob. So, same procedure lang din. Cut and then melt. Kayo na mag-adjust din kung anong temperature gagamitin nyo. So, ito nag-melt na siya. Clear siya kapag nag-melt. Meron pang mga konting buo-buo na hindi lahat nag-melt. So, sinistir ko lang yan ngayon para matunaw na rin eventually. May mga blocks. Pero, i-adjust nyo na lang yung sa temperature tsaka yung kung gaano katagal yung ipapainitin sa microwave. And dahil silicone yung spatula din na ginagamit ko ngayon, actually, pwede rin na ipasok sa microwave with the spatula. Kasi nahihirapan. Pag tinatamad na kayo maghanap ng papatungan na spatula niyo. So, yun. Pero matutunaw na rin yan eventually. So, yan, natunaw na. Saka natin ngayon ilalagay yung ating scent. So, for rule of thumb, wala naman masyadong guidelines yan. Pero for rule of thumb sa akin is parang 15 grams of scent, or sabihin natin 15 ml more or less na scent for every 1 pound or half kilo ng sabon. So, yung mold ko na rin kasi na yan, alam ko kung ilang kilo yung kaya niyang matake na sabon. And that is 468 grams na, or 460 grams na ng moisture, or mga 500 grams, half kilo ng sabon. So, kaya alam ko na 15 ml ang kaya niya. So, nilagyan ko lang halfway yung mold ng clear na melt and pour na soap. And, saka ko pinupush ngayon yung ating embeds na natuyo na. Ilang minuto lang matutuyo na rin yan. Depende sa temperatura. So, kung summer, baka mas matagal ng konti. Malalaman nyo naman, itetest nyo na lang. Actually, mamaya, merong akong oops moment dyan. Kasi akala ko tuyo na yung hearts natin na embed, hindi pa pala. So, dalawang klaseng stars. Ito yung mga pointed na stars. Tapos, mamaya yung medyo blunt, medyo cute na stars yan. Hindi masyadong pointed yan. Randomly lang nilalagay ko. Meron pa akong itirang star, iniisip ko kung ilalagay. Pero naisip ko, ay, may pwede ko siyang idagdag dun sa heart. Ngayon, ito yung oops moment. Abangan nyo. So, i-flip ko siya, tapos ipupush ko. Akala ko, ayan, hindi pa pala matigas. So, parang chocolate din, di ba? Hindi pa pala. Ito pa pala yung isang warning din. Merong mga colors, or lalo na kasi, hindi pa to fresh na halo pa tong mga kulay na to, mga colorant na to. May tendency siyang mag-stain. Pero pag naging soap na siya, hindi siya mag-stain sa balat mo. Hindi ka maliligo, tapos naging pula yung katawan mo. Hindi ganun. Pero ito, yung bagong gawa lalo, pag gumawa kayo, pwede nyo sapinan ng silicone or kahit na plastic, kahit na yung table nyo kung ayaw nyo siyang mag-stain. So yan, tinatanggal ko na kasi tumigas na siya habang nag-drip siya dun sa table. Madali na naman siyang tanggalin kapag nag-drip, kapag tumigas na. So yun. Next is, eto na yung second half nung bar soap natin. Nilagay ko na yung the rest of my vanilla scent. So, mix ng konti, and saka natin ipo-pour na dun sa embed natin. Kaya natin nilagay lang yung half filled lang yung bar soap natin nung una, bago natin ilagay yung embed. Kasi kapag pinuno natin yan, lulutang yung embed natin pataas. So, half lang muna, tapos sakay lagay natin yung embed, patigasin ng kaunti, para hindi lumutang yung embed natin dun sa soap natin. And, meron lang akong konting error lang din na ginagawa dito. Kasi, medyo kailangan maghintay tayo ng konti na hindi masyadong mainit yung second half ng soap natin. Kasi, matutunaw yung mga embeds din. Which is, nangyari dun sa first two soaps. Yan, first two na pinor natin dahil masyadong pa siyang mainit. Pero, the rest of the soaps, hindi na siya natunaw yung mga embeds. So, dun lang naman sa unang dalawa. Kasi, nag-cool down na siya by the time na yung third, fourth, fifth, sixth na third, fourth, fifth, sixth.
anim yan, na soap ang pinor. So, yan. Ganun lang. Itatap lang natin. Ngayon, kung ayaw nyo mag-form ng bubbles, i-pour nyo as close dun sa soap as you can. Tapos, pwede nyo ring sprayan ng alcohol yung top ng soap nyo kung may bubbles sa taas. Pero, dahil pang personal lang naman namin ito nagamit, okay lang naman sa akin yung may bubbles. Aesthetic lang naman yun. Wala naman yung parang harm na nagagawa sa skin or sa soap. So, it functions the same. Dahil may tira pa ako, kaya nilabas ko yung pangalawa kong mold. So, dyan natin gagamitin yung ating extra. Extra na embeds, extra na, yan, stars, heart, yun. So, walang tapon. Kahit na anong mold ang meron kayo dyan. Actually, yung mga embeds na yan, on its own, pwede nang gamitin sabon yan. Na cute na mga sabon. Pero, yun, sa ginawa natin dito sa video na to, ginawa nating bar soap para mas madaling hawakan ng kamay. Mas comfortable. Yan yung regular size na soap. Ganun kalaki yan. Maraming molds na nakukuha sa Shopee. So, ang maganda dito, kung paubos na yung soap nyo, siguro ibigin nyo lang na may lang kayong bloke ng melt and pour. Pwede kayong gumawa. Hindi nyo na kailangan bumili sa stores. Tapos yun nga, pwede nyo customize yung itsura, pwede nyo customize yung kulay, pwede nyo customize yung shape, depende sa molds nyo. Pwede nyo customize yung scent. Imagine kung may Airbnb kayo, tapos gusto nyo na may theme yung mga soaps nyo, lahat-lahat, iisang theme lang, pwede nyo gamitin to. And sinabi ko nga, pwede rin tong pang business na pag meron may gusto nila na mermaid, tail na soap, donut soap, marami yung gumagawa niyan. So yan, habang, yan, makikita nyo yung first two na nasa kaliwa. Medyo may tunaw ng konti yung embed, pero the rest, wala. Yan. So, yan, nakikita natin. Matutuyo na lang yan on its own, sa labas lang. And, eto na nga, after ilang minutes, hindi ko naorasan, pero sandali lang yan, depende sa temperature ng araw na yon. Yan na, nakikita na natin. So, medyo warm pa yan actually, na hinahawakan ko. And, pag hinigpitan ko yung hawak dyan, baka magkaroon ng dent. Pero, na-excite na kasi, ang very satisfying din yung pag, tanggal sa mold. Kaya, papakita ko yung pagtanggal sa mold dito. Yan. Napakaganda. Transparent na soap. Eventually, in the next few days, magba-brown yan. Tanggap ko na yon dahil vanilla yung ginamit ko. Pero kapag yung mga scent na ginamit nyo is lavender, peppermint, yung mga ganon, hindi na mag-iiba yung kulay niyan. Lavender, ano pa ba? Mga citrus na scent, orange scents, yun, okay yun. Mga bamboo fresh, yung mga ganyan. Basta yung mga scent na walang vanilla, walang chocolate, yung, walang coffee, ganun yung mga scent, okay yun. Hindi magdi-discolor or hindi magdi-discolor na brown. Yan. Pero ang cute lang, di ba? Ang maganda dito, you can do this project with your kids. I-supervise nyo lang kasi merong mga elements na mainit. Pero, napakasayang gawin kasama ng mga bata. And ang maganda niyan, na-encourage pa silang mag-sabon. Dahil sila yung gumawa ng sabon, proud na proud sila doon. Tumulong sila sa inyo na gumawa sila ng sabon. And, ang isa pang idea pwede nyong gawin is maglagay kayo ng toy na naka-embed sa soap. And magiging reward sa kanila na as the soap is being used and natutunaw, may chance na makuha nila yung toy and mapaglaruan na nila yung toy pag natunaw na completely yung soap. So, yan. May mga bubbles yan, no? Mga bubbles yan eh. Ang maiiwasan nyo yan by pouring the mixture na slowly and close to the mold. Yung ilalapit mo talaga siya. And then, pwede mong i-blow or lagyan, i-spray yan ng alcohol, i-tap yung mold para umangat yung bubbles sa surface, tapos pwede nyong i-pop yung bubbles. Yan. Pero,
Dahil personal use nga lang to, yan. Okay lang sa akin kahit na may bubbles. And, eto na lahat, pati yung mga tira-tira, yung mga shavings ng mga stars, nilagay ko na rin dyan. So, walang tapon. Lahat ng mga tira-tira, para kung wari mayroon lang mga glitter. Yan. Meron na tayong soap. Kung gusto nyo rin na medyo smooth yung edges or may design pa, pwede nyong daanan ng peeler yung edges para medyo may bevel. Ito yung mga dati kong same din melt and pour na soap. Mga red and orange. Cherry yung scent niyan. So, iba naman ang scent. Dahil maubos na yan. Mga square molds naman yung ginamit ko dyan. So, ito yung closer look sa mga sabon na yon na ginawa natin. And ito naman, papakita ko sa inyo yung test kung ano yung performance. Ito kasi yung rectangular na cherry na soap na ginawa ko. May kita nyo naman kung gaano ka bula and paano siya nagpapalinis yan. Ganito yung performance yan. And pansinin nyo, napakaganda naming extender ng faucet. Small but stable bubbles. Medyo creamy yung texture ng glycerin soap na to. And syempre, cherry yung amoy. Pwede kasing yung nozzle nitong extender na gagawing spray, pwedeng stream. Tapos ang maganda nito, pwede kong basain yung gilid ng lababo. Naaabot niya para hugasan yung lababo. So, ayun. Ang performance ng ating melt and pour DIY na mga soap na pwede nyo rin gawin. Ilagay na natin sa ating pinagtataguan. Yun. Ito pa yung iba nating soap na ako din yung gumagawa. Yung ina-arrange ko lang pala to. So, kung makikita nyo, meron tayong dalawa pang klase ng soap na nandyan sa lalagyanan. So, nandito lahat ng bath soap. Yung nasa likod na yellow ay olive oil na soap. Ito ang puti ay laundry soap tsaka detergent, dishwashing soap namin. So, yung yellow sa likod ay olive oil, pure olive oil na soap for sensitive skin. That's all, folks.